Ayan, muli. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, may galang shout out sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. So, ayun na. Palagi naman ganun ang ating intruhan at hindi na natin pakakahabaan. So, isang reactor, sinita daw ni Nanay Hansel o sinita ni Nanay Hansel. Si Nanay Hansel ba itong nanita? Ito ba ay legit or fake? Nag-PM ang nagngangalang Hansel, Jane Ilona Batalero sa isang reactor ay nakarating din naman sa akin at nagtanong, sino itong reactor na to? Nagtanong sa akin, ang isang reactor, ito po ba ay legit or fake? Ito chinek ko parang nasa 1,200 followers or friends. Ay, hindi ko masasabi kung legit or fake. Dahil ito ay hindi ko naman friends or hindi ko naman nakakausap. Hindi ko alam kung legit or fake. So, ito na. Sinita. So, ang sabi ay hindi kita pinapayagan or hindi kita pinahihintulutan na ilagay mo kami dyan. So, yung picture yata na thumbnail. So, ngayon, sino itong reactor na to? May sumisikat na isang bagong reaktor at ito ay nare-reaksyonan ng ilang reaktor kagaya ni Boss Marzano at ngayon pa lang ay re-reaksyonan ko na din. Oh, yan. Si Phil yan. Bakit nakatirik ang mata mo? May nabasa akong comments doon sa in-upload ko na vlog ko kanina about sa kay Hansel na nag-message sa akin. Nag-message sa'yo si Hansel. So, ngayon, may nabasa kang comment about doon sa pag-message sa'yo ni Hansel. Ano ba? Bakit ba nag-message sa'yo? Si Phil yan. Ang kanya YouTube channel ay si Phil Dian Vlog. Phil Dian Vlog. Phil Dian Vlog. Para Pilipino, Indian, parang combination. Phil Dian Vlog. Okay. So, ibig sabihin nag-message sa'yo, ang nagngangalang Hansel Jane Ilona Batalero, ito ba ay legit or fake? Iyon ang tanong. Ano ang sabi? Na ikaw ay i-message. Nakarating sa akin yung message. Ang sabi ay hindi kita pinahintulutan. Nailagay mo kami dyan. Nailagay yata sa thumbnail. Ano ba nilalaman ng iyong video? Ito ba ay binabanatan mo sila or sinisiraan or kasiraan or ano pa man, binabalahura. Pero wala naman, pinanood ko naman yung video. Wala naman na uri ng pambabalahura kundi pagpuna. So bawal ba punahin? Sa halimbawa si Beyonce, si Nanay Hansel, sila ay lumalabas sa social media and katunayan, sa live ay sumasama si Nanay Hansel sa live. Pero ang tanong ko muna, bago tayo magpatuloy sa video na to, ito kasi ay hindi ko alam kung ito ay legit or fake. Fake man ito, legit man ito, sige, ako magbibigay pa rin ng aking magiging opinion. Legit man or fake. Ngayon, wait, gagamit muna tayo ng video clip. Likha ni Phil yan, suportahan po natin si Phil Dian Vlog. Hindi ako masama ang ugali para hindi ko sabihin or sabihin na wag suportahan. Siyempre, gumagamit ako ng video clip niya bilang content ko din. Ako yung nagko-content din. Siyempre, gusto ko rin kumita. Natural, normal. Hindi ako ipokritang tao. Kaya ako nagbablog kasi. Kapag may nanood ng video, may atalastas or ads, so may kita. Hindi ako ipokritang tao. Alam nga namang nag-vlog pa ako kung wala naman ako nahihita or wala naman ako napapala. Okay. Kay Sister Ret, kay Bossy. O Bossy na lang. Parang boss at saka parang Bossy. Ano? Sisi. Ay, hindi. Ano yung tatawag ko ba sa'yo, be? O sige, Bossy na lang ang tawag ko. Bossy. Pahiram ako, ha? O, yun. Ano ba nangyari? Anong nangyari? Bakit ba? Bakit may nagsita sa'yo? Na nagngangalang Hansel. Pakinggan muna natin. At may nag-comment dito sa YouTube ko na sabi ni Kabady at 1225. Sabi niya ay, Kabady, dami account yan. May isang tao gumagawa ng account na yan, pero taga-edit nila yan. May nag-comment kasi sa kanya, may nag-message kasi sa kanya, nagngangalang Hansel. So, bakit may nag-comment na sabi yun daw ay dami account? So, fake. Ang tanong, fake ba talaga? Chinek ko, nasa 1,200 ang friends or followers. Fake ba or legit? Ngayon, ayos sa nag-comment, ito daw ay fake at ito daw ay editor nila. Editor daw ni Beyonce. Editor ng mga account nila ni Tikyo, Bayot at Pisot. Yung nag-comment ay fake pero same sa pangalan ni Nanay Hansel
ito daw ay editor. Editor daw. So, gaano ito katotoo na talagang ang nag-comment na yon ay editor nila o gumagamit ng fake account, pero ito ay editor. Teka muna ha, baka ako'y nalilito. Wait lang, may pagbabasihan ako. Gaano katotoo na editor nila ang nag-chat? Kaya lang ni-block na siya. Oh, wait. So, kung hindi man talaga mismo ang nag-message sa akin si Hansel, Ang nilalaman kasi ng message, hindi ko ilalabas. Baka ma-wiretapping tayo. Ang nilalaman doon ay hindi kita pinahintulutan na gawin mo or ilagay mo kami dyan or hindi kita pinahintulutan. Parang gano'n na kami ay i-content mo. Gano'n. Ano ang masasabi ko doon? Ha? Anong masasabi ko ron? Na hindi raw niya pinahintulutan. Okay. Wait muna. Kalma muna. Dito muna tayo, ha? Tama ba na ito man ay legit or fake ay ayaw magpa-reaction? Tama ba na sitahin isa lang? Manawagan? I-address pangkalahatan in general? Pwede. Marami ang nag-i-reaction. Bakit ito lang ang sinita na nagngangalang Hansel Jane Ilona Batalero, ito ba ay legit or fake? Pero ayon nga dito, may nag-comment na yun daw ay editor nila. Wait muna. Bravo, Rebisco, Pita, Crackers. Kung hindi naman talaga siya legit na personal niya account yun or siya mismo nag-message sa akin, wala namang problema yun. Okay. Hindi naman problema sa akin yun eh. Ako, sinagot ko lang naman. Kasi binlock niya ako, hindi ko pa nasin yung message niya, binlock niya ako. Paano ko mapaliwanag sa kanya yung part ko, di ba? Ito yung si Hansel Jane Ilona Batalero. Pero may nagsasabi na ito daw ay legit. Nagtanong-tanong din kasi ako. May profile na may kasamang anak ni Hansel. Legit daw. Tanong pa ba? Hindi ko sure kung legit. So, ni-block ka. Hindi ka pa nakapagpaliwanag, pero nabasa mo ang comment. Ang nakasaad doon ay hindi ka pinahintulutan na sila ay reaksyonan or i-thumbnail ang mukha nila. And hindi ka nakapagpaliwanag dahil ni-block ka na. So, kaya dito ako madinaan. Ako naman nanonood sila. Pero, So, dito mo na lang dinaan. So, ano ba yun? nakita ko doon na hindi pa pala siya nakasubscribe sa akin. Baka naman subscribe na muna ako bago ko. Kasi ni-screenshot niya yung thumbnail mo na nakalagay sila. Doon sa thumbnail, in-screenshot niya, pinasa niya sa'yo, at ang sabi sa'yo ay hindi ka pinahintulutan na sila ilagay mo sa thumbnail or sila ay i-vlog o reactionan mo. So, ang akin lang dito, ito man ay legit or fake. So, magbibigay pa rin ako ng aking opinion. Sa dinami-dami po ng mga nag-reaction, mga reaktor, bakit isa lang ang sinita? Dapat lahat sitahin. Sabihin, magpahayag na lang na kayo ay hindi ko pinapayagan na ako i-thumbnail nyo. Hindi ko kayo pinahintulutan. Isa lang ang sinita. Pero ang dami gumagamit. So sabi ko nga, mas maganda manawagan. Pero teka muna, marapat ba? Or bawal ba? Or hindi ba pwede na gamitin sila bilang topic ng mga content creator? Bawal ba silang ilagay sa thumbnail? Kahit ito ay hindi nila pinahihintulutan, bawal ba sila reaksyonan? I-content, i-topic, or ilagay sa thumbnail, bawal ba? Sa batas ni YouTube, ay hindi ipinagbabawal, walang bawal na bawal kang gumamit ng ganito. Mukha ng iba. Wala po. So, ikumpara na lang natin kung hindi ka pinahintulutan, pero ang mga video nyo ay nakapublic. Sa dinami-dami po ng mga gumagamit ng inyong mga video ni Beyonce na nire-reels pa, may mga caption pa na hindi maganda, hindi kaya-aya. Bakit po hindi sitain lahat? Bakit hindi sitahin lahat? Bakit isa lang ang sinita? Isang reactor, ito si Phil Dian Vlog, ang sinita. Ito man ay legit or fake, pero maraming reactor. Bakit ang mga ibang reactor ay hindi nasita? So, ayaw nila magpapareaksyon. Totoo ba? Legit ba yun? Yun nga ako, Anton, no? Kung legit nga. Pero 1,200 followers o 1,300 followers o friends. Okay, wait. So, ayun o. May mga nagme-message nga naman sa akin na may editor sila. No. Editor sila. Ayoko lang pangalanan kung sino yun kasi hindi ko pa naman confirm talaga. At kung totoo man yun, rights nila yun, wala tayong magagawa. Kung may editor man yan sila, sa kanila yun choice nila yun. Okay. Pero ang ano lang dyan, yung point ko lang dyan, kung may editor man sila, mas nilalagay lang sila sa kapahamakan nila. Kasi yung editor na iyon, gumagamit daw ng fake account. So yung nag-chat sa'yo, ito ba yung editor? Gamit yung name ni Hansel. Medyo naguguluhan ako eh.
Teka, hindi ko nabasa lahat yung mga pinasa mo sa akin. Ano, sis, hindi ko nabasa lahat. So, nilalagay sila sa alanganin ng mga editor dahil nag-strike or nagpapanggap or ano pa, sila yung nagchat or sila yung nag-ano or hindi nakakabuti, nagbibigay, nagdudulot ng hindi maganda sa pamilya or dito kila Nanay Hansel. Pakinggan mo na. Alam niyo kung bakit mga kabady? Katulad dito, may mga editor sila. Ah, May mga nai-strike Ah. sa mga pro-kalingap. mm, Kanino ang sisi? Kanino ang bagsak? sa kanila. Sa kay Tikyo, nasa pamilya niya. Yes. Kung may editor, at yung editor na nag-strike, ayon sa kwento, sa sagap mo, may editor, at iyon na nag-strike. So, ang bagsak talaga ay sa kanila, hindi doon sa editor. Sila talaga mapapagbuntunan. Oh, sila matatambakan ng sisi na bakit nyo in-strike? Oh, hindi kayo marunong lumaban ng patas, hindi kayo marunong makiusap. Pero ang pag-i-strike po, iyan po, ay hindi agad ganun kadali na si YouTube ay agad ay hahatulan ni YouTube. Pwede po tayong umapila. Make sure na ang paggamit natin ng video clip ay hindi abuso. Isa kagaya nito, ano, ginagamit ko, piniplay, mas lamang ang akin na pagsasalita. So, pag in-strike ako ni Field yan, makakaapila ko. Bilang resibo lang ginagamit ko ang video clip. So, ang nag-i-strike ay ang mga editor nila. So, ngayon, at tambak ang sisi sa kanila, ay tama ka, yun nga. Ngayon, kung meron man silang personal editor, sana, Ah. wag naman nilang hayaan magkalat Ah. ng mga kasamaan at mga kasinungalingan palalo na kung saan masagot sila at mabalikan sila. Ah. Ang mas nadidiin dito, silang magpapamilya. Tama. Kung yung mga editor na yan, sila gumagawa na ikakapahamak, ikasisira ng pamilya, ay mas mainam mo na sila kumuha ng editor dahil nagwawalwal yata yung mga editor at sila yata ay gumagawa ng ikasisira at ikakapahamak, gumagawa yata ng mga isang halimbawa ng pag-i-strike or gumagawa pa ng mga fake account. Ano pa, at silang nagchat-chat o sumisita. Kagaya kayo dito kay Phil yan, may nagsita sa kanya. So, sino to? So, yung editor or fake account o sino? O si Nanay Hansel ba? So, kasalanan ng editor, ang natatambakan ng sisi ay ang pamilya. O, ay may punto tama, hindi ang editor ang masisisi, kundi sila matatambakan ng sisi. Kung nag-iisip kayo mga kabady, hindi ko alam kung parehas isip natin bakit natin hahayaan na mayroong mga tao Na gustong tumulong sa atin pero hindi natin sila kontrolado? tama. Natutuwa tayo na may mga taong nakakatulong pero hindi natin alam kung ano yung pinagagawa nila. Tama! May mga tumutulong sa kanila na hindi nila kaya kontrolin. Isang halimbawa, di umano ayon sa balita, meron na tumutulong sa kanila para magpatulpo. Di umano, may tumutulong daw sa kanila para magsampa-sampa din ng kaso. So, sino ang matatambakan ng sisi kung sakali man? Yung tumutulong, yung mga nagsusulsol, or sila. So, matatambakan ng sisi sila. Sila ang mapapasama. Sila ang mababati ko, sila ang ma-reactionan, hindi ang mga tumutulong or sa madaling salita, ang mga tao na sa likod nila, ligtas. Ang nauusig, nababatikos, ay silang pamilya. Oh, di ba? Dapat, kung may totoong mang editor sila o kung may tao mang gumagawa ng account na ganyan, alamin din nila sana kung ano at kung saan yung limitasyon nila. Tama. Kasi yung nag-chat daw ay parang fake account daw yung editor. May nag-chat kasi dito nga, nagngangalang Hansel, sinita nga siya. Nasabi hindi ka namin pinapayagan. Nagamitin mo kami or ilagay kami dyan or reactionan kami, i-vlog kami. So, iyon nga, ayon doon sa nag-report, ay iyon daw ay editor. Gamit ang pangalang, nagngangalang Hansel Jane Ilona Batalero. Kaya sabi nito, dapat may limitasyon. Alam nila kung hanggang saan ang kanilang galawan. Hindi. Okay, tuloy. Kasi instead na makakatulong sila sa pamilya na yan, ni Tikyo, Lalong mapapahamak. mas lalo lang nilang nilalagay sa kapahamakan. Tama. Mapapahamak. Lalo pa sa ngalan ng social media. Marireactionan at marireactionan. Kagaya ni Boss Marsano, may reaction na sa'yo. Oh. So, mas mainam. Lumugar sa dapat kalugaran. Kung may mga editor, hanggang doon lang kayo. Mag-i-edit lang kayo. Pero kung sila mismo nag-i-strike, ayon sa report sa nag-comment sa iyo, ang mga editor, or sila gumagawa ng mga fake account, at sinisita. So, ibig sabihin, mali. So, dapat ay wag silang gagawa ng gano'n. Dahil ang higit na matatampakan ng sisi dito ay ang pamilya. Sila Nanay Hansel, sila Beyonce. So, yun ang ibig sabihin ni Phil yan. Dahil si Phil yan ay sinita
nag-message sa nagngangalang Hansel Jane Ilona Batalero at ang sinasabi doon na nakasaad doon ay hindi kita pinapayagan na ilagay kami dyan, reactionan kami dyan, or thumbnail, or topic kami dyan. So, and then ini-block siya. Speaking of, ayaw magpa-reaction. Teka, kaunti pa. Kasi katulad nito, nag-message sa akin gamit yung pangalan ni Hansel. Ang tanong, si Nanay Hansel ba yun or fake? Fake ba yun o baka si Nanay Hansel? Baka, tatandaan lahat ng binibitaw kong salta. Baka naman talaga si Nanay Hansel. Dahil pinagtanong ko, ang sabi iyon daw ay legit. Nag-PM sa'yo. Sino yung sasagutin ko? Sino yung ipo-point of view ko dito? Di ba Natural. sila din? Natural, si Nanay Hansel. Kasi pangalan ni Hansel yun eh. Pero nagtanong-tanong ako, ayon nga sa iba, legit. Ayaw magpa-reaction, ang nagngangalang Hansel, ayaw magpa-reaction. Sinita ito si Piljan. Pero ang masasabi doon, sa dinami-dami po ng mga reactor, bakit kung ito man ay legit, bakit isa lang ang sinita? Dapat lahat sitahin. Okay? Kung ito ay legit. Okay? Kung legit or fake, ako ay magbibigay pa rin ng aking opinion. Okay? Legit man or fake. Wala nakasaad kay YouTube na bawal reaksyonan ang isang individual. Alam naman natin, halos mga reactor sa politics, mga presidente pa, nire-reactionan mga bigating tao, wala silang magawa. Dahil tayo po ay nasa bansang malaya. Okay, para hindi ma-reaksyonan, ano ang unang hakbang na dapat natin gawin para tayo ay hindi ma-reaksyonan? Kabi-kabila ay reaction, negative or positive, nandyan, re-reaksyonan. Ano ang unang hakbang na dapat natin gawin? Pinasok natin ang social media platform, wala tayong magagawa. Sa ayaw at sa gusto natin, tanggapin natin na tayo ay napupuna, napapansin, hanggang sa nare-reaction na nakakagawa ng isang video, nagbibigay sila ng kanilang pananaw o point of view, mga opinion based sa isang video, matapos mapanood ang video nila, or tayo ay nagre-reaction sa ibang reactor na ang topic ay sila. So, hindi natin maiwasan na tayo ay makapaglagay na kanilang mukha bilang thumbnail dahil sila naman talaga ang nilalaman ng ating mga ginagawang video. So, ano ang dapat gawin? Unang hakbang. Una, huwag tayo sa mundo ng social media platform. Gawin natin pribado ang ating buhay. Nasa ganun ay hindi tayo mareaksyonan. Isang halimbawa na reaksyonan ni Marzano. Ako bilang reactor, gusto ko rin ng topic, re-reaksyonan ko si Boss Marzano. Dahil ang nilalaman na kanyang content, isang halimbawa, sila Nanay Hansel, wala kayong magagawa. Dahil unang-una, ang sino man nag-reaction doon sa isang tao, ay bumabase lang din sa mga sabi-sabi. Ayaw mareaksyonan, gawin natin pribado ang ating buhay. Nasa ganon, hindi tayo napupuna, hindi tayo napapansin, hindi tayo napapakialaman. Yun lang yun. Wala tayong magagawa, presidente nga. Nare-reaksyonan. Ngayon, yung nagngangalang Hansel Jane na sinita itong si Piljan, si Buddy, ay, ang aking masasabi doon, teka. Ang aking masasabi doon, ay, ayun na nga, teka, labo mata ko. Gawin privado yung buhay, huwag tayo sa social media, kung gusto natin ng katahimikan. Matagal na panahon, ito na nga po yung inyong hiling na gusto ninyo ng katahimikan. Kaya kayo nagpunta kay si Rapi Tulfo para magpa-take down, magpa-remove ng mga video. Ipatago ang mga video dahil gusto nyo na katahimikan. Pero wala po nangyari sa inyo, ipinaglalaban sa inyo mga gusto. So, anong nangyari? Gumawa pa ng YouTube channel, si Beyonce. So, wala na. Lahat ng video ay nakapublic. Kabi-kabila nag-reaction. At ang iba ay merong below the belt. Ang iba naman ay balance ang pag-reaction. Ang iba naman ay pagpuna. So, yung iba naman ay pag-a-analyze. Ay, wala ko tayong magagawa. Dahil pinasok natin ito yung mundo ng social media eh. O, kung ayaw ma-reaksyonan, sabi ko, gawin privado natin ang ating buhay. Gawin natin privado ang ating mga sarili eh. Kasi hindi kayo vlogger, tapos re-reactionan kayo. O, hindi ba, ipangit naman talaga yun. So, pwede po tayo umalma. Pwede tayo magreklamo. O, ngayon vlogger ka na, sikat ka, hindi ba pwedeng idol kasi kita? O, ngayon may nakita ko sa iyong video, pupunahin ko kasi parang hindi tama, parang hindi maganda, or may nakita ko sa iyo na nag-live ka, nakita ko ay wala na nagpapalipad, bakit kaya? Oh, dati ang dami nagpapalipad, ngayon ay wala na, so anong nangyari? Wala na ba may pampalipad ang mga nagpapalipad? Yung mga ganon, so pagpuna, hindi naman uri ng pambabalahura, so kung tayo na ilalagay sa thumbnail, so,
Dahil tayo yun laman ng video na ginawa reaksyon ng isang reaktor. Pero mag-iingat na lang po sa lahat ng ating mga kasamang mga reaktor ay make sure na ang ating ginagawa reaksyon ay hindi naman pangyuyurak sa pagkatao. Pero wala naman ako nakita na pangyuyurak sa pagkatao dito sa reaksyon na ginawa ni Phil Dian. Kumbaga ang kanya ay parang dahil ito ang ating content, mag-reaction, ay parang nagre-reaction lang din siya. Kung ano mga nangyayari. Pumupuna. So walang masama na tayo pumuna. So pagtutuwid, meron mang nagustuhan isang video, pagtutuwid, walang masama na tayo magtuwid. Nakita na wala nang palipad. Okay. Reaksyonan. Paano re-reaksyonan doon? Isang halimbawa, nag-live. Si Beyonce ay nakakagulat. Wala na nagpapalipad. Bakit kaya? So yun, mga ganun tipo. Mag-iingat lang din ang ating mga kasamang mga reaktor dahil pagka tayo nalihis na paso ay yari tayo. Lapnos ang abutin natin. Focus lang tayo sa mga ka-issuehan. Puna. Okay, puna tayo, puna. Ituwid. Pero wag naman masyadong brutal din. Ako, ilang taon na din, medyo marami na rin mga pagsubok at maraming mga aral na din na nakapulutan ko. Paano tayo mag-reaksyon? Marapat ba tayo, hala, sige, salto-salto. Hala, sige, mura dito, mura doon. Pwede magmura, hindi masama, expression po yan. At hindi po pinagbabawal ni YouTube na magmura. Pero baka tayo magaya sa isang vlog, sa isang reaktor na namatay na si Mima. Mima Alicia na pinatumba na dahil sa na huling napanood ko ay medyo below the belt ang kanyang may napanood akong video clip below the belt, no? Ay tayo mag-iingat-ingat na din at ika nga ay sa araw-araw ay meron tayong kapupulutang aral na lagi nating ika nga ay ma-adapt natin yon, no? Makuha natin yon at dalhin natin sa araw-araw nating galawan bilang tayo ay mga reaktor, magiging maingat na lang din po tayo. Yon. Pero yun nga, kung ayaw marireaksyonan at may bablog, may content, para sa akin siguro gawin natin pribado ang ating buhay at wag na tayong magsalita, wag na tayong magpa-post. Isang post ay marireaksyonan, so wala tayong magagawa. Dahil at-post mo na sa social media at may pasaring, may patama, wala tayong magagawa po. Pero ang tanong kung gaano katotoo na ang nag-comment kay Phil Dian na sinasaway at sinisita na hindi kita pinahihintulutan na ikaw ay na kami ay gamitin mo or ilagay mo kami dyan or topic mo or reaction mo kami. Wala po tayong magagawa. Mga presidente nga, kabi-kabila naging reaksyon ng mga reaktor sa politics ay hindi nila mapula yan, hindi nila mapigilan yan. Kasi, kumbaga, nasa ano tayo, social media. Open tayo para sa lahat, nakapublic ang mga video natin, nagsasalita tayo, nagbibigay tayo ng mga pahayag. So, kung merong kapuna-puna at hindi nagustuhan ng iba, ay pwede tayo magbigay ng ating point of view. Pwede tayo mag-advise, mag-correct. Yon. So, ayun na nga. At ito si Phil Dian, ang akin lang masasabi, mag-reaction man si Phil Dian sa lahat ng mga lumalabas sa social media, kagaya ng vlogger na si Beyonce at si nanay niya ay sumasama doon. So may naririnig tayo, isang halimbawa, na sinasabing, for your info, may trabaho po ako, kumakain po kami 3 beses sa isang araw, so pwede natin reaksyonan yon. Hahanap tayo ng pantapat doon, kumakain sa 3 beses sa isang araw. Samantalang may nabanggit ka sa vlog ni Iking na minsan balinghoy ang kinakain ninyo. Mga ganon. Parang, totoo ba? Sinasabi mong kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, samantalang ay may pahayag ka na minsan balinghoy ang kinakain dahil sa kawalan. Pagpuna. Hindi porke tayo ni-reaksyonan ay kung ano na, tumanggap tayo ng pagpuna ng iba. Kasi pag hindi na natin yung tinanggap, ayaw natin magpapareaksyon. Ayaw natin tayo pupunay. Magtago tayo. Huwag tayo lumantad. Dahil makikita tayo ng mga reaktor, marireaksyonan at marireaksyonan po tayo. Diba? Marireaksyonan at marireaksyonan. So kung sino man yung nag-PM kay Phil Dian na nagngangalang Hansel na merong 1,200 or 300 na followers or friends, ito daw ay legit. Pero hindi ko alam kung legit or fake. Ayaw niya magpapareaksyon based sa kanyang mensahe. Nabasa ko yun eh. Ayaw ko lang maglabas dahil baka ma-wiretapping tayo. Ayaw niyo po, legit or fake? Sige, bigay ako ng mensahe. Ayaw magpapareaksyon? Magtago. Huwag humarap sa camera. Huwag magpakita sa mga reaktor. Huwag sila makikita ng mga reaktor na sila may mga binibitawang pahayag or sila may mga post pasaring. At
Talagang, iyan po ang iniingat, ang inaabangan, iyan po ang inaabangan ng mga reaktor para gawin topic. Mas gusto po, mas malalim or makukuha ang opinion ng mga reaktor kapag topic, mas bet nila reaksyon na ng topic kisa sa mga pakilig. Oh. Lahat ng mga reactor, iya talagang gusto-gusto. Na kayo yung nagpo-post, na kayo ay naglalabas ng mga pahayag. Wala po tayong magagawa. Okay? So, yun lang nga ba sabi dito dahil mayroong sinita civil yan. At marami hong gumagamit sa inyo. Hindi lang ho ang mga reaktor na ika nga ay nagtatanggol sa kalingap. Maging ang mga reaktor na nagtatanggol po sa pamilya, ay gamit na gamit din sila. Bakit hindi rin sila sitahin? Kung sino man yung sumisitang iyan. Yung sumisitang iyan, iyan man ay fake account, sitahin mo rin yung mga nagtatanggol sa pamilya. Bakit? Kasi habang pinagtatanggol nila yung pamilya, may saksak sila sa kalingap. Natural ang mga reaktor na kalingap, sasagutin yung nagtatanggol sa kanila. So, ang mangyayari karambulan, nagiging palaman. Sila nakakasangkalan, palaman sa mga kaisyuhan, sa mga bakbakan o rebatan. Bago sawayin, sitahin, ang isang reaktor, o itong reaktor na to ay salungat sa kanila, sitahin, sawayin din nila ang mga reaktor na nagtatanggol sa kanila dahil ang mga reaktor na nagtatanggol sa kanila, pinupuri sila, and then, tinitira yung kalingap. Sila ginagawang kasangkalan for content, ginagawang content. Magtatanggol kuno, kunwari, titirahin ng kalingap. Sawayin nila yun para walang problema, para walang gulo. Hindi lang ang mga reaktor na salungat sa kanila, maging ang reaktor na nagtatanggol sa kanila, sitahin para walang pag-uusapan, walang pagtatalunan. The more na ang mga reaktor na nagtatanggol sa kanila ay ngak-ngak, natural, expected natin na ilang reaktor naman dito sa kalingap na sasagot at sasagot sa kanila. Ganyan po yun. Ano po? So, ayaw reaksyonan. Sinita, si Phil yan, sitahin na lahat para matigil matapos, hindi lang iisa. Di ba? Pangunahan mo na sitahin. Sa lahat po, ganito yun. Sa lahat po ng mga nagtatanggol sa amin, sa aking anak, say, stop na po, wag na po kayo mag-reaction sa amin para po hindi na magkalaot-laot. The more na kayo ay nag-reaction sa amin, ginagamit nyo kami. Pero habang kayo ay nag-reaction, hinahagip ninyo ang kalingap, tinitira nyo yung kalingap, ginagawa nyo kaming kasangkalan. Kaya stop na po, tumigil na po kayo. Ganon. Di ba ganda? Titigil na rin. Maganda kung makakarinig tayo ng ganon. Titigil na mga reaktor dito. Sino ba yung mga kalalakihan dyan? Madalas nag-reaction sa kanila. Kalingap Super Mario at si Papa Shader. Ganon lang yun. Sitahin na lang lahat. Okay, fake or legit man yan, sitahin na lang para patas. Ano po? Hindi yung isa lang yung sinita. Okay, abangan nyo ko guys sa akin next video. Hindi ko na lang nilagay sa thumbnail si Nanay Hansel para malisan ng konti ang mga ano. Ayan. Abangan nyo ko guys sa akin next video. May galap shout out sa inyo lahat. Pakikik ng thumbs up at maraming salamat po. Suportahan natin Phil dyan. Sa kanya kung ginamit ang kanyang video clip, suportahan po Phil yan. Parang combination ng Filipino Indiano. Philippines, Indian. Yan, para combination po. Abangan nyo ko guys. Bye-bye po. Thank you po. Yan, maraming salamat.